Good morning po mga minamahal na magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus. Isa na naman pong pinagpalang Huwebes ang hatid ng ating Panginoon, kaya't marapat lamang po na siya ay ating unahin sa ating buhay. Atin po siyang palagi ang pasalamatan. Let's start our day po with an attitude of gratitude. Atin pong i-share o itag ang ating mga friends upang mas marami po ang mabahaginan ng ating pagkaing espiritual sa umagang ito. Deaconess Abby Cruz po, your devotion leader for today. Dito lamang po sa Si Jesus ay Kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Father, forgive them, I heard you faintly say. Still in my heart I feel so guilty. I know the truth is the debt was mine to pay. How could it be right that it happened this way? A fallen and sinful life I was leading. Now why is your body torn and bleeding? It should have been my hands where the nails were. It should have been my feet where the nails were. It should have been my side that was open, my heart that was broken. It should have been my hands, it should have been my feet where the nails were. At times I am tempted to overlook your grace, thinking I'm worth the love you've given. I walk like I'm earning the right to run the race, somehow forgetting you died in my place. Still isn't long before I'd stumbled. One look at the cross and I am humbled. It should have been my hand where the nails were. It should have been my feet where the nails were. It should have been my side that was open, my heart that was broken.
Amen! To God be the glory po sa awit at sa mensahe ng awit na ating narinig sa umagang ito. Sa sandali pong ito, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Lucas, Kabanata 7, mga talatang 36 hanggang 50, Luke chapter 7, verses 36 to 50. At ganito po ang sinasabi, binuhusan ng pabango ang mga paa ni Jesus. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan, umiiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Nang ito'y makita ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon, Guro? Sagot niya. Sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na nagmagmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kahahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal, sapagkat maraming kasalanan ang ipinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Nais ko pong itanong sa atin, paano po natin tinitingnan ang laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Ang pagbububo niya ng buhay para matubos lamang tayo sa ating mga kasalanan. Paano din po natin ini-equate ang pagpapatawad ng Diyos sa ating buhay? Tinitingnan po ba natin itong malaking bagay o maliit na bagay? Sabi po ng inawit kanina, it should have been my hands where the nails were. It should have been my feet. It should have been my side that was broken. Sa sandali pong ito, lumagay po tayo sa diwa ng may tapat na pagtingin sa ating mga sarili. Nawa po ay hindi natin nakikitang ang ating mga sarili ay higit po sa iba. Hindi nawa natin tinitingnan na may mas malaking kasalanan ang iba kaysa sa atin. Huwag nawang lumabas sa ating bibig na mas masama naman yun sa akin. Kung mapapansin po natin sa verses 41 to 43, inihalimbawa ni Jesus yung 2 taong may utang sa nagpapahiram po ng pera. Yung isa po, 500 sa laping pilak. Yung isa naman po, 50 na sa laping pilak. Pero pareho silang pinatawad ng hindi makabayad. At ang sagot naman ni Simon, sino yung mas malaking pinatawad? Sagot ni Simon, yung pinatawad po ng mas malaki. Kaya ang sagot ni Jesus, tama. Ang sagot. Ang sabi ni Jesus kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito?
pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. Verse 45, hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kakahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal, sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. Kinikilala po ng babae na napakalaki ng kanyang kasalanan at napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa kanya, kaya bilang tugon, naiiyak po siya at pinunasan ng kanyang luha sa paa. Yung paa ni Jesus gamit ang kanyang buhok at walang tigil po sa paghalik sa paa ni Jesus. Sabi ni Jesus kay Simon, hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo. Makikita po natin ang sinseridad ng babae sa kanyang ginawang paglilingkod kay Jesus. Lahat po ng paglilingkod ay ginawa niya dahil nadama niya ang kalakihan ng pag-ibig ni Jesus sa kanya at nakita niya ang kalakihan ng kanyang kasalanan na pinatawad ni Jesus. Nawa, hindi rin po natin makitang maliit na bagay ang ginawa ng Panginoon. Dahil kung nakikita po nating malaking bagay ito, iisipin po natin mabuti ang ating mga paglilingkod ay hindi sasapat sa ibinigay niyang kapatawaran at inalay niyang buhay para sa atin. At bilang tugon po, ipagkakaloob natin ang ating buhay sa kabuuan sa paglilingkod ng masaya at walang pagod. Ang atin po nawang paglilingkod ay udyok ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Sapat po ang pag-ibig ng Diyos upang ibigay natin ang best natin sa ating paglilingkod. Nakalaan po palagi ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Kaya patuloy din po tayong lumapit ng may mababang loob at patuloy na pasakop sa ating mapagmahal na Diyos. Tayo po'y sama-samang manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, salamat po sa mensahe na inyong ipinagkaloob sa amin. Patawad po sa pagkakataong hindi namin tinitingnan ang aming mga sarili na tumanggap ng napakalaking pag-ibig sa iyo, na tumanggap ng napakalaking kapatawaran. Patawarin po ninyo kami. Patawarin po ninyo kami sa mga paglilingkod namin, Panginoon, na hindi ninyo masyadong nadarama, Panginoon, ang sinseridad sa aming puso. Ang mga paggawa namin na hindi udyok ng pag-ibig. Kung kami, Panginoon, ay lilimi-limiin lamang namin ang inyong pag-ibig, kulang pa, Panginoon, ang aming buhay, ang aming paglilingkod sa kadakilaan ng inyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, dahil napakamapagmahal po ninyo. Tulungan po ninyo kami. Laging tumingin sa krus, Panginoon, upang mas lalo pa naming pagbutihin ang aming mga paglilingkod. Batid namin wala na kaming maidadagdag pa, Panginoon, sa kaligtasan na ipinagkaloob ninyo, dahil ito'y inyo nang ginanap para sa aming lahat. Ngunit, Panginoon, tulungan po ninyo kami sa aming paglilingkod. Ito po ay dahil resulta ng pag-ibig ninyo sa amin, ng pag-ibig namin sa inyo, Panginoon. Madama nawa ninyo, Panginoon, hindi lamang sa salita, kundi lalo't higit sa aming mga paggawa, sa aming pagtitinginan bilang magkakapatid. Maramdaman ang pag-ibig na nagmumula sa inyo. Lord, sa sandali pong ito, nilalapit namin ang mga kapatid naming kasama ngayon sa online. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa, ang kanilang mga sambahayan,
Papagtagumpayin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga dalangin, ang mga pangarap at mga plano ay patuloy ninyong hawakan at i-align po ninyo ayon sa inyong kalooban. Thank you, Lord. Lord, ninalapit din po namin ang mga nagdiriwang ng kaarawan sa sandaling ito. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Gayon din po ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Marami pa pong taon na kasama kanila, Panginoon. Ang kanilang buong sambahayan ay pagpalain po. Ang amin pong bansa, Panginoon, kilusan po ninyo. At madama, Panginoon, namin ang inyong presensya. Maging ang mga leaders namin, pagpalain po ninyo. Ang mga iba't ibang bansa, Panginoon, na dumaranas ng pagsubok, ng digmaan, tulungan niyo po sila, Panginoon. Ikaw nawa ang kumilos upang ang kapayapaan ninyo, Panginoon, ay manatili. Ito pong aming hiling at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po, happy birthday po mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan. At ganon din po ang mga kapatid natin na nagse-celebrate ng anniversary, ng kasal. God bless po sa inyo. Kung kayo po ay na-bless sa ating morning devotion, muli po, feel free po na i-share ang ating devo o kaya naman po itag ang ating mga kaibigan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing, kapag si Jesus ay kasama, buhay natin masaya at puno ng pag-asa. Kita-kits po tayong muli sa Thursday. Happy Love Month po and God bless.